Huminto ka. Tatakbo ka pa ba? Tingnan natin kung hanggang saan ka makakatakbo. Plano kong lapitan ka. Pasusunugin ko ang buong bahay. Ngayon, babasagin ko ang mga binti mo. Pakiusap po, tulungan niyo po ako. Kung hindi, papatayin niya po ako, pakiusap po. Pakiusap po, iligtas niyo po ako. Pinapahirapan niya siya hanggang umungol. Ginoo. Mag-ina po kami. Nagalit lang po ang anak ko. Kaya tumakas siya mula sa bahay. Hindi po, hindi kami ganyan. Sandali, ano bang sinasabi mo? Ginoo, kami po talaga ay mag-ama. Kumpleto po ang mga papeles na minangkla, legal na proseso ng pag-aampon. Totoo po, ako ang legal na tagapag-alaga niya. Totoo po lahat ng sinabi niya. Si Shuxi po talaga iyon. Pero hindi po ako pwedeng sumama sa kanya. Ibebenta po niya ako at iba pa. Nakikita ko, sinasabi mo lahat sa iba. Ginoo, naghahanap po ako ng mabuting pamilya para sa anak ko. Ang kabilang partido ay anak ng pamilyang Gunang Haicheng. Maraming gustong makipagsabayan pero hindi kaya. Nanay, umalis na tayo kasama si tatay. Huwag na nating sayangin ang oras ng Ginoo. Kung ayaw mong magpakasal. Naranasan mo ba ang peklat na ito dati? Naranasan mo ba kami dati? Kuya, iinom ka pa ba ng isa? Kuya, nilalagnat ka na. Kuya, bakit mo kailangang alamin kung sino ito? Kung hindi, ipapainom ko sa iyo ang buong bote. Pasensya na po, hindi sinasadya na nasira ang sasakyan ninyo. Lumayo ka, huwag kang lalapit sa kotse ko. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Hay! Ah! Patayin kita. Sinabi ko na lumayo ka, hindi mo ba narinig? Hindi ako tumawag. Gumising ka. Ako si Gu Zhengzhao. Pagpasok mo. Akin ka na. Gu Chengshong, kawawa ng Gu Group. Ikaw ang pinakamagandang tulay ko para makapasok sa pamilyang In. Hiram ko lang sa araw na ito. Ah! Lalabas ka na ba? Kalimutan mo na ang nangyari kanina.
Para bang hindi ito nangyari. Ano ang pangalan mo? Eh, Suman. Pagkikita sa paradahan ng sasakyan. Ngayon, isang palabas ng pagtaka sa gabi. Maganda, mahusay. Sasamahan kita hanggang matapos ang palabas na ito. Tingnan natin kung ano ang gusto mong makamit ngayon. Kukunin ko ang taong ito. Ginoo, hindi po ito tama, ako. Ang dalaga ay kasal na sa pamilyang Gu. Bukod pa rito, hindi ko kayang kalabanin ang pamilyang Gu. Nakuha ko na ang dowry. Hindi ba sinasabi mong papahirapan mo ako? Magkano man ang dowry, doblehin ko sayo. Pag-isipan mo muna bago mo ibigay sa akin. Sige, sige, bibigyan kita ng kasiyasyang sagot. Man, tara na. Alamin mo kung may koneksyon ba siya sa pamilya Gu. Hayop, pag nakikita kitang ganyan ay sumisigaw ako. Nagkaroon ka na ba ng lakas? Ba? Kapag sinira mo ang magandang balak ko. Bitawan mo. Anong gagawin mo? Nye. Hindi kita hahawakan. Ngayon ay napakahalaga mo. Nakalaan ka na sa pamilya Gu. Ha 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 ha. Munting hayop, hulaan mo. Yung taong nagligtas sa'yo kanina. Siya ay yung inutil na binatang lalaking ikakasal mo. Inalagaan kita ng 10 taon. Para lang sa araw na ito. Mahal, isipin mo nga. Nasa paligid mo sila, ha 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 ha. Sinusunod ko ang mga sinabi mo. Tara na. Dadalhin kita sa pamilya Gu. Ha ha ha, Kinlan, pamilya Gu. Walang makakataka sa sinumang nakasakit sa tatay ko. Mamaya, dadalhin ka ni nanay sa kantina. Ayos ba? Ah, naman. Ang masarap ng manto ng pamilya Su. Dumating ang bangka. Sobra na. Nangahas ka pang pumunta? Ako ang magiging asawa mo. Pinili ni Ginoong Kin. Pinili ko ito base sa hitsura ng yumaong ina mo. Espesyal para sa'yo. Hindi ka karapat dapat banggitin ang aking ina. Hindi ka ba natatakot sa opisina?
Huwag mag-alala, Ginoo. Magiging karapat-dapat akong asawa. Ikaw ang may gawa nito. Guchengse. Ikaw ang unang sandata ko laban kay Kinlan. Mamaya, dadalhin ka ni nanay kumain ng candy. Ayos ba? Ang sarap ng manto ng pamilya Su. Dumating na ang bangka. Sobra na. Nangahas ka pang pumunta? Ako ang magiging asawa mo. Pinili ni Ginoong Qin. Pinili ko ito base sa hitsura ng yumaong ina mo. Espesyal para sa'yo. Hindi ka karapat-dapat banggitin ang aking ina. Hindi ka pa rin natatakot, protektahan mo ang sarili mo. Huwag mag-alala, Ginoo. Magiging karapat-dapat akong asawa. Ikaw ang may gawa nito. Mucheng, ikaw ang unang sandata ko laban kay Kinlan. Babawin ko lahat ng nawala sa pamilya Su. Ano nang iniisip mo? Tandaan mo. Ako ang nagligtas sa'yo mula sa putik na iyon. Nalinis na at pinalitan kita ng damit ng ginang Gyu. Bawat hininga na iyong nilalanghap. Bawat patak ng paa mo sa bawat bato. Ay pag-aari ng pamilya Gyu. At akin, si Kinlan. Gawin mong mabuti ang iyong papel bilang palamuti. Mabuting manugang ko kung hindi. Ginang, naiintindihan ko po. Ikaw ang nagligtas sa akin. Susundin ko po ang inyong mga salita. Maging mabuting manugang po ako. Gusto mong pigilan ako ni Suman. Para makuha ang buong kontrol ng pamilya. Totoo ngang tinitingnan mo akong isang walang kwentang mayaman. Opo, inay. Ang malaking bagay sa buhay ng kuya ko. Ang engkwentro sa kasal. Ay nilihim na lang ba? Ako, ang kapatid mo. Hindi mo ba ako inabisuhan? Wala ka bang hiya? Mabuting anak ko. Inay, gusto ko lang po kayong sorpresahin. Tingnan mo, nakapag-asawa na ang kuya mo. Ikaw, bilang bunso, hindi pa nagsusumikap. Kailan ba? Magdadala ka ng isang karapat-dapat na dalaga para sa inay? Naghihintay pa si inay na magyakap ng apo. Ang dalagang ito, napakaganda na hindi mo maalis ang tingin. Ako si Kinshan. Nais kong malaman kung ano ang inyong pangalan. Magandang araw, Ginoong Qin. Ako si Suman. Walang disiplina sa Xian. Ito ang kasintahan ng kuya mong si Guchengshao. Magiging pamilya na tayo, tawagin mo siyang hipag. Kaya pala siya ang kasintahan ng kuya ko. Ang hipag ko ay isang magandang bulaklak na parang perlas. Paano napunta sa putik ng kuya ko? Sayang ang ganda niya.
Kinlan, Kinshiyu. Matagal na kayong nanakaw ng bahay ko bilang mag-ina. Panahon na para ibalik ninyo ito. Xian, mag-ingat sa lugar, pati na rin sa iyong pagkatao. Siya ang kasintahan ng kuya mo. Kung magpapatuloy kang magbiro, bumalik ka sa kwarto mo. Natutuwa ako na nakahanap ang kuya ko ng ganitong kahangahangang hipag. Masaya ako para sa kanya. Tandaan ang iyong pagkatao. Pati ang kontrata. Lumayo ka sa Xian. Huwag mo akong gawa ng problema. Ang dalawang kamag-anak mo sa probinsya. Ginang. Naiintindihan ko po. Dumating ngayon si Bank Manager Lina Pamangkin. Pati ang anak ng Ginoong Chen. Inay, tungkol sa kasal, hintayin mo na. Tapusin ko lang ang laro ko. Siya ba, may nadiskubre si Kinshan? Mabuting gamit si Kinlan para kalabanin. Ang dalagang ito, hindi pamilyar ang mukha. Kaninong anak na babae ito? Siguro dahil nakatayo ka dito, tiyak na may mataas kang katayuan. Kamusta, ako si Suman. Ang kasintahan ni Ginoong Gu Chengzhao. Ah, taga-baryo. Kahit suot mo ang dragon robe, hindi ka pa rin tila prinsipe. Sa tingin mo ba, kaya mong manatili sa tabi ni Chengsu? Binili ka lang gamit ang pera. Hindi ka karapat-dapat kahit magpahid ng kanyang sapatos. Easy, hindi mo pa malalaman kung paano ka mamamatay. Bayro ng pamilyang Bai. Tagahanga ni Gu Chengzhao. Mukhang epektibo ang propaganda ni Kinlan. Oh, sobrang gulo naman dito. Binibinibay. Interesado ka ba sa sapatos ng bagong hipag ko? Ginoong Xian, nagbibiro ka lang po. Hindi sinasadya na nadulas ako. Binibini Su, patawad po. Hipag, ayos ka lang ba? Pwede kitang samahan sa lounge para magpahinga. Hindi na po kailangan, salamat Ginoong Qin. Kaya ko naman mag-isa. Si Suman, mula sa pamilyang Su, ay pumasok sa pamilya Gu sa pamamagitan ng kasal. Ginagampanan ang palabas sa harap ng nanay ko at kuya ko. Nakakatuwa, Suman. Nagsimula na ang maliit mong palabas. Magaling. Tingnan natin kung gaano kalakas ang alon na kaya mong gawin sa pamilya Gu. Nangahas kang itulak ako. Hayop! Nangahas kang itulak ako. Hayop ka. Fanru, ito ay pagtitipo ng pamilya Gu. Hindi ito lugar para magwala ka. Si Kuya Lu ang unang tumama sa akin. Sakit na sakit ang dibdib ko dahil doon. Napakasama niya talaga. Binibinibay, pakiusap po, mag-ingat sa sasabihin. Sa harap ng lahat, nakatayo akong hindi gumagalaw. Paano ko kayo matamaan? Kung ang sapatos na ito,
ay hiniram po sa akin ng ginang ngayong araw. At ngayon ay nadumihan dahil sa hindi ninyo sinasadyang pagtapak. Humingi kayo ng tawad sa kanya. Ngayon, ang nadumihan ay para din sa inyo. Bakit? Bakit ako ang kailangang humingi ng tawad sa kanya? Kuya Gu. Siya ang nagtulak sa akin. Siya ang nagkasala laban sa akin. Dahil siya ang aking kasintahan. Siya ang aking kasintahan. Nadumihan mo ang kanyang sapatos. At nilait mo siya sa harap ng lahat. Nilait mo ang dangal ng pamilya Gu. Huling pagkakataon, humingi ka na ng tawad. Cheng Zhao, normal lang na may kaunting alitan ang mga kabataan. Lalo na kung babae ang nagkakasagutan. Ano ba ang pinagtatalunan ng isang lalaking ito? Nasisira ang magandang samahan. Halika. Samantalahin natin ang pagkakataon. Ipapakilala ko ng buong galang sa lahat. Ang binibining suman. Ako ang pinili mula sa napakaraming kilalang maharlika. Pinili ng mabuti. Ang kasintahan ng panganay na ginoo ng pamilyang Gu. Tayo magtaas ng baso para sa pagpapala sa magkasintahan. Ipapakilala ko kayo sa kanila. Uy, Ginoong Li, parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Ano ang nangyari? Nagtatago dito para manood ng palabas. Ang relax naman. Guxiao, may problema ka ba? Wala naman. Huwag kang nakaharang dito. Talagang matalino at maingat si Manager Qin. Pinakasal niya si Gu Chengzhao sa isang tao na walang kapangyarihan at impluensya. Ang bagong bulaklak na hinahaplos ni Tia. Nililinis lang niya ang daraanan mo. Walang makakahadlang sa kinabukasan ng kanyang tunay na anak. Aba, siguro hindi ka nagsipilyo kaninang umaga, ano? Ang baho naman. Pinapahiya kita. Anong ipinagmamalaki? Dahil napangasawa mo si Bairu. Makukuha mo na ang buong suporta ng pamilyang Bai. Guro Qin. Balang araw ay akin ka rin. Nawalan ka ng pananalita. CJ. Bakit nag-iisa si ate sa pag-iwas ng ingay? Hindi kasing payapa ang pamilyang gugaya ng inaakala mo. Ginoong Qin, ang bait mo naman magbiro. Bakit ang pamilyang Gu ay parang hindi ang tahanan ni Ginoong Qin? Siyempre, hindi ito ang bahay ko. Hindi naman ako apelidong Gu. Ano ang pinag-uusapan? Bakit kayo masaya? Sobra lang ang pag-aalala ng kuya. Pareho lang kami ni ate na nagkakaintindihan sa hirap. Nag-uusap lang kami. Napakaraming pwedeng pag-usapan tungkol sa pamilyang Gu. Tungkol sa pamilyang Gu. Hindi mo dapat sabihin sa kanya. Uminom na ako para sa kanya. Sherry. Kuya Zhou.
Nasiyahan ka ba sa pagkakataong iligtas ang magandang babae? Palalalimin pa natin ang gulo sa pamilyang Gu. Ayos ka lang ba? Ah, Kuya Hugh. Ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng doktor? Ikaw ang malas na ito. Paano hindi ka nakaiwas nung malaki ang paso na yun? Tiyete, ang paso na nahulog. Ang swerte pa na napunta mismo sa lugar ko. Mukhang may gustong sirain talaga sa'yo, Gujing. O gusto mo bang ayusin ang sarili? Pasensya na po, mga Ginoo. May maliit na aksidente lang po sa bahay. Mamaya, ang pamilyang Gu ay maghahanda ng espesyal na regalo para sa bawat isa. Bilang paghingi ng paumanhin. Pakapagpahinga muna po kayo. Tama nga si Kingi. Ang pagkabigla ninyo ay dahil sa kakulangan ng maayos na pagtanggap ng pamilyang Gu. Nakakahiya na nagulat ang lahat dahil sa kakulangan sa pag-aasikaso ng pamilya Gu. Ngunit kapag lumitaw ang ganitong problema, hindi na ito kayang ayusin ng simpleng paghingi ng paumanhin. Para sa kaligtasan ng lahat, dito na natin ititigil ang pagtitipon ngayong gabi. Sa ibang araw, bibisitahin ko kayo ng personal. Mga kaibigan, sinadya niyang putulin ang salu-salo. Natatakot siyang gamitin ko ang pagkakataong ito para kunin ang loob ng mga tao. At patatagin ang aking posisyon. Grabe, talagang pinutol niya ang ugat ng apoy. Gu Chengshao, tunay kang anak ng iyong tatay. Tara na tayo. Ah! Naihanda na ba ang mga inihanda mo? Huwag po kayong mag-alala, Ginang. Inutusan ko na si Dr. Liu na ayusin ang lahat. Walang lasa at amoy. Talagang hindi mararamdaman ang lasa. Imposibleng mabuntis si Eva Su. CJ. Regular na bibigyan si Eva Su ng gamot. Sinabi na ang gamot ay mga pampalakas. Naubos na ang gamot ni Ginoo Gu. Huwag mo akong tingnan ng ganun. Medyo kinakabahan ako. Noong gabing iyon, talagang hindi mo na maalala? Ang marka niyang iyon. Siya nga iyon. Ang babaeng naglagay ng gamot para mawala ang aking kontrol. Ngayon, lumalabas siyang nasa pamilya Gu. Bilang aking kasintahan. Isang pagkakataon ba ito? O isa pa ba siyang asawa na maingat na inihanda ni Kinlan? Kanino ba talaga siya? Ginoo Gu, panahon na para magpahinga po. Alam kong inaalala mo ako. Pero palagi kang kasama ko. Ano ba ang kinatatakutan mo? O baka naman, may tinatago ka? Wala po ako. Hindi lang ako sanay.
Naalala ko lang ang isang bagay. Noong gabing iyon, malamig ang ulan, at wala na akong natatandaan pa. Hinanap kita ng matagal. Hanggang sa akala ko ay isang walang kwentang panaginip lang iyon. Ngayon ay nasa aking mga bisig ka na. Guchengcheng. Narito ang hangin. Ngayon ay ikaw na ang aking kasintahan. Nandito lang ako kung saan ko gustong mapunta. Ang kontrata, ang kasunduan ng pagkakaibigan, ay hindi dapat magkaroon ng anumang pisikal na ugnayan. At hindi dapat mabuntis. Pirmahan mo bilang formal na asawa ni Cheng Zhao. Tulungan mo akong panatilihin siya. Pigilan siyang mag-asawa sa pamilya Bai. Sa loob ng 1 taon. Ang kabayaran ay sapat para malutas mo lahat ng problema. Bakit natatakot ka na magkaroon siya ng tagapagmana? Dahil makakaapekto ito. Ang salo-salo ni Qin. Hindi ito iyong obligasyon. Kailangan mo lang sundin ang kontrata. Kung hindi, ang iyong lola sa probinsya at ipinagbabawal ang anumang pisikal na ugnayan kay Gu Chengzhao. Ipinagbabawal ang pagkakaroon ng anak. Sumakay sa bangka. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Nandyan ba si Cheng Zhu? May emergency na dokumento na kailangan mong tingnan. Hindi ko alintana kung anong dahilan mo pagpunta sa pamilya Gu. Pero kailangan kang manatili sa tabi ko. At sundin ang sinabi ko. Mas ligtas ka kasama ang mga kakilala mo. Mas delikado si Gu Chengchuan kaysa sa inaakala ko. Siya yung kanina. Nakilala niya ako. Kailangan niyang tuluyang mawala ang pagdududa sa akin. Para mas magamit ko siya ng maayos. Kinlan, Gu Chengzhao, magpatuloy kayong mag-away. Mas malinaw ang nakikita. Mas magaan ang pagpasok ng kutsilyo. Palihim at tuso, siguradong hindi mabuting tao. Suman, ano nang ginagawa mo ng palihim? Nagtatago ka ba ng mga lihim na dokumento ng pamilya Gu? Miss Bai, pakiusap, mag-ingat sa mga salita mo. Dito ako. At magiging tahanan ko rin ito sa hinaharap. Nasa sariling bahay ako. Paano magiging palihim iyon? Pero ikaw, Miss Bai. Palihim kang nagwawala. Nang walang pahintulot. Parang isang babaeng gulo sa palengke. Na walang respeto sa pagkatao ng Miss Bai ng pamilya Bai.
Huwag magpaliwanag, ibigay mo na ang mga gamit. Bairu, sinasabi ko sa'yo. Hindi ako isang malambot na bagay na pwede mong gahasain. Isa akong demonyo na bumalik mula sa impyerno. Ang sinumang haharang sa akin, gagawin kong mas masakit pa sa kamatayan ang kanyang mararanasan. Huwag mo akong gambalain. Ang pagiging malambing mo noong kasal ay peke lang. Ikaw ay isang tusong mandaraya. Suman. Huwag kang magyabang. Balang araw ipapakita ko kay Chendong ang tunay mong pagkatao. Siya ay para sa akin. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Wala kang silbi sa paghabol sa akin. Ito ay walang pagmamahal mula kay Gucheng. Naiintindihan mo ba? Talaga bang? Hayop ka, papatayin kita. Ah! Ah! Sobra ka na. Tinulak mo ang tao pababa. Hindi ko ginawa. Hindi ko siya nahawakan. Siya ang nahulog ng mag-isa. Ikaw ay... Ayos ka lang ba? Parang napilayan ang paa ko. Huwag kang magpanggap. Tumahimik ka. Huwag kang tatakbo. Ihahatid kita pabalik sa kwarto. Punta. Kanan. Gusto mo ba? Mula ngayon, ito na ang kwarto mo. Salamat, naayos mo ng maayos. Gustong gusto ko ito. Umupo ka lang at huwag kang gagalaw. Tatawagin ko ang doktor. Huwag kang lalakad, hindi naman seryoso. Napilayan lang ng bahagya. Magpapahinga lang ako sandali, gagaling din ako. Pwede mo ba akong samahan? Kung may hindi komportable, agad mo akong sabihin ha. Kasi kapag nandyan ka, nakaka-relax ako. Mabuti naman kung ganyan. Tandaan mo, dito lang ang tanging kanlungan mo. Suman, talagang aksidente ka bang nadala ng hangin? O may layunin kang dala? Sa lahat ng ginawa mo, gaano kalaki ang totoo? At gaano kalaki ang peke? Nandito ba ang hipag? May munting handog.
Congratulations sa opisyal na paninirahan mo, hipag. Isang pagbati sa bagong tirahan. Dapat may konting seremonya naman. Pero ang hipag ko ay may allergy sa pollen. Huwag na magpadala ng mga bulaklak sa susunod. Hindi ko naisip ng maayos. Palagi kong iniisip na bago pa lang ang hipag, kaya may dalang munting regalo. Munting regalo. Hindi kasing detalye ng puso ng hipag mo ang regalo mo. Pero siya nga ang asawa ko. Dapat malinaw ang ilang hangganan. Para hindi magkaroon ng hindi kinakailangang hindi pagkakaintindihan. Eksperimento, salamat sa mga bulaklak mo. Maganda, Chengzu. Ginagawa niya rin ito para sa akin. Huwag kang mag-alala. Hipag. Hindi ako nagagalit. Tama ang sinabi ng kuya. Kung may problema, malamang matutulungan ka ni kuya. Kuya. See you later. Hindi ako kailanman magiging sayo. Ginoong Xiao. Heto ang pinakabagong ulat mo tungkol kay Suman. Kasama ang mga sumunod na kaganapan sa kaso ng kanyang amain. Ang Hikanaribi ay espesyal na nagtatag ng ugnayan para sa mga mayayamang pamilya. Hindi pumasa ang household. Si Zhou ang gago. Ito. Matanda. Mas ligtas na kumuha ng artista na may mababang pinagmulan. Sayang, malakas ang koneksyon sa grupong ito. Sunod. Sabihin mo sa kanya. Ang proyektong South City na pinag-usapan natin dati. Pumayag na akong ipagpatuloy. Pabebe. Sa dati nating lugar, itakda ang oras. Sa tuktok ng tore, nga pala. Sabihan mo rin siya. Si Gu Chengshao ay unti-unting hindi na pinapansin ang kanyang fiancé. Na siya ang dahilan. Naiintindihan, Ginoo. Aayusin ko agad. Tara na. Suman. Ang lingguhang isda sa Taizhao. Tamang-tama para ipakita ninyo ang totoong laban. Dito ko lang kaya gumawa ng isda. Tanga kayo, hindi nyo kayang ayusin ng maayos ang ilang larawan. Ang gusto ko ay ebidensyang makakapagpatigil sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Nye. Suman, ikaw na alipin. Gagawin kitang higit pa sa mamatay. Ikaw na.
Hahaha, Suman. Kahit hindi ikaw sa larawang ito, sapat na ang pagkakahawig. Hoy! Heyo! Tumingin sa ibaba. Maligayang pagdating, batang galing sa mayamang pamilya. Welcome. Kabayo. Bitawan, sumunod sa kaayusan. Beiru. Sa wakas ay akin ka na. Gininto ang karayom. Hindi. Hindi ako ang tao sa larawang ito. Siguradong may nagbabanta sa akin ng intensyonal. Manalig ka sa akin. Kailangan may paliwanag tungkol dito. Patunayan ang iyong kalinisan. Sige na nga. Pakawalan mo ako. Gusto kong umuwi. Anong uwi yan? Sasabihin ko sa'yo, mula ngayon ako ang iyong tagapag-alaga. Dito na ang iyong tahanan. Hindi, may sarili akong tahanan. May sarili akong tatay at nanay at iba pa. Patay na ang mga magulang mo noon pa. Simula ngayon, ako na ang tatay mo. Umuwi ka na. Hindi ako ganoon. Hindi kita sasaktan. Aalagaan din kita ng mabuti. Musika, chess, panitikan at pagpipinta. Tula, libro at mga kaugalian. Pag lumaki ka, ipapakasal kita sa isang mayamang pamilya. Pag lumaki ka, si Wang Lili iyon. Pagkatapos siyang mahuli, galit siya sa akin. Bago pa man, gusto na niya akong ibenta sa mga mayayaman. Gusto niya akong gawing paraan para kumita. Kung hindi ako pumayag, sinusuntok niya ako. Ganyan siya kasama talaga. Ngayon na malapit na akong mapasama sa pamilya Gu para sa magandang buhay. Naiinggit siya, gusto akong sirain. Noong huli kaming nakita ni tatay siya. Hindi siya tao ang itsura. Natatakot talaga ako tuwing nakikita ko siya. Hindi ko alam kung nakapag-aral ba siya. Mukhang ang ngiti niya noong huli. Si Liu Depeng na pinaghihinala ang suspect. Pinaghihinala ang sangkot sa human trafficking ng kababaihan at mga bata. Ilegal na pagkulong. Sinadyang pananakit na naging sanhi ng pagkamatay at iba pang mga kaso. Matibay ang ebidensya. Opisyal na naaprubahan ang kanyang pag-aresto. Ipinagbabawal ang pagmamaneho ng mag-asawang pareho ang kasarian. Magbabayad siya sa bilangguan para sa kanyang mga kasalanan. Tungkol naman sa mga sinasabing ebidensya at mga pagkakalantad. Napag-alaman na ng pulisya.
May isang tao na gumamit ng kanyang nakaraang masamang record para gumawa ng peking ebidensya. Salamat po. Salamat po, Kuya Cheng. Salamat po. Kung wala kayo ngayon, talagang hindi ko alam ang gagawin ko. Sinabi ko na ipagtatanggol ko kayo. Lahat ng sumakit sa inyo, pagpapabayarin ko sila. Mula ngayon, kailangan mo na lang akong sandalan. Bagaman nakulong ang amang ampon ko sa kamay ni Gu Chengzhao. Siya rin ang totoong pumatay sa aking ina. Si Liu Daquin na demonyo. Sa wakas ay natanggap na ang nararapat na parusa. Pababalikin ko sa kanya ang lahat ng kinuha niya mula sa amin ng pamilyang Su. Isang mahusay na taktika ang paggamit ng iba para pumatay. Ginamit ang kapangyarihan at pag-aari ni Gu Chengzhao. Pinagsikapan niyang alisin ang malaking balakid sa puso niya. At ginawang perpektong biktima ang sarili. Napaluhod niya si Gu Chengzhao sa awa. Talagang lalong nagiging kaakit-akit siya. Ang ganitong babae. Angkop lang na maging pinakamatalim na piyesa sa aking laro. Lalo akong naintriga sa iyo. Hatid ko ang mahabang gabi. At ang bagong saa ngayong araw. Ay, maliit na dalaga. Nag-iisa ka pa dito ng gabi? Nakakapagod mag-isa. Samahan mo kami ng mga kuya mo saglit. Huwag matakot, aalagaan ka namin ng mabuti, hindi ba? Ano ba ang gusto ninyo? Kung lalapit pa kayo, tatawag na ako ng pulis. Binalaan ko kayo, huwag kayong magpaloko. Kung lalapit ka pa, tatawag ako ng tulong. Tatawag ka ba ng pulis? Wala nang problema, lumaki ako sa lansangan. At lumaki sa ampunan. Mga salbahe at tulisan lang ang mga ito. Nakakainip ang pagtawag ng pulis. At masama pa ang magiging epekto nito sa pangalan mo at ng pamilyang Gu. Lumaki ka ba sa ampunan? Anong ampunan? Malapit lang dito. Mabait ang direktor na si Nanay Zhao. Sayang lang hindi siya iyon. Ang Sunshine Orphanage. Hindi tumutugma si Nanay Zhang. Nagsisinungaling ang lalaking ito. Sinusubukan niya tayo. Gamitin ang sariling taktika. Tingnan natin kung ano ang plano niya. Ang Sunshine Orphanage. Dito rin ako lumaki noong bata pa ako sa ampunan. Ano ang pangalan mo? Ano ang tawag sa iyo noon?
Ngayon, tinatawag akong Guxiao. Noon, tinatawag nila akong Xiao Liuzi, ikaw. Xiao Liuzi, Kuya Liu. Ako si Xiao Man. Suman, nakalimutan mo na ba? Kuya, ang aking asawa. Huwag mo na sanang alalahanin pa. Sabihin mo kay Kinlan na huwag mag-isip ng masama laban sa kanya. Lumayo ka sa kanya. Guchengshao, kapag mas kinakabahan ka, mas nagiging masaya ang laro. Shiguang, hanapin mo si Xiaozi kapag nakatagpo mo siya. Sige, alam ko na. Pero Chengshao, parang palagi bang iniisip ng mga lalaki? Kapag may babaeng nasagip ng isang bayani, agad siyang maaantig at nawawala ang kanyang isip. Huwag pansinin ang mga kamelyo. Mukhang ang aking munting asawa. Gaya ng sobrang tamang timing ng pagdating niya. Pati na rin ang mga kwento niya tungkol sa sarili. Parang masyadong nagkataon, hindi ba? Para lang sa akin, kapag sobra na ang mga pagkakaton, hindi na ito pagkakaton. Siyempre, maaari ring sobra lang ang iniisip ko. Hindi iyon. Ngayon, bukas ng gabi ay may charity auction. Sasamahan mo ako doon. Gusto kong makita ng lahat. Bakit ba ganoon kabait sa akin si Guchengsu? Dahil akin ka. Simula sa 8 milyong yuan. 10 milyong yuan. 15 milyong yuan. 20 milyong yuan. 25 milyong yuan. 30 milyong yuan. Sobrang taas naman nito. Umabot na sa 30 milyong yuan. Malaking gastusin ito ni Ginoong Gu. Saan kaya nanggagaling ang napakaraming pera ng batang ito? Baka ginamit niya ang highway fund. O kaya ay lihim na ibinigay ng matandang Ginoo. Mukhang gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa publiko. Cheng Sao. Matagal nang inaasam ni Kiniksin ang kwintas na ito. Biro lang iyon. Para lang talaga mairita ka ng kwintas na ito. Ang magagandang bagay ay nararapat sa pinakamagandang tao. 45 milyong yuan. 45 milyong yuan, sobra na naman. Nagbid si Ginoong Gu ng 45 milyong yuan. May mas mataas pa ba? 45 milyong yuan, unang tawag, 45 milyong yuan, pangalawa. 45 milyong yuan, pangatlo. Binabati ko si Ginoong Gu. Sulit ba ito? Kung gusto mo. Sulit siya.
Salamat, Cheng Zhao. Gustong-gusto ko ito. Pinakabagong balita. Sa katatapos lang ng Smurfs Charity Auction, binili ni Gu Chengzhao ng Fuji Group ang isang bihirang asul na diamante na kwintas sa halagang 45 milyong yuan. At ibinigay ito sa kanyang kasintahang si Suman. Ang kapansin-pansin ay ang nagbid ay ang kanyang madrasta. Si Zhang Qinlan, presidente ng Fuji Group. Ang labanan na ito. Si Ginang Qinlan, ang pangulo ng Fuji Group. Ang labanan na ito ba ay nagpapahiwatig na lumalala ang alitan sa kapangyarihan sa loob ng Gu Group. Siya na naman ito. Salbaheng babae. Hindi mawala-wala, hindi mawala-wala. Gusto mo akong sirain. Tumigas na ang pakpak mo. Labanan mo ako sa harap ng lahat. Mataas ang panganib ng paghaharap ng diretsyo. Sino sina Ahu at Suman? At yung si Chuchu? Kawawang mga magulang. Para silang buhay na patay. Ha ha ha. Ginoo. Kahit maliit na transaksyon, kaya mong sirain. Paano mo pupunuan ang bilyong utang? Ano ang gagamitin mo? Pasensya na po, Ginoo. Sina Suman at Gucheng. Nagkaisa sina Zulian. Huwag na kayong magpaliwanag. Ngayon ang espesyal na auction ng mga likhang sining ni Muyuksuan. Binili ang likhang numero 3 na milyong likha ng kapanalig na bansa. Presyo ng panimulang bid ay 80 milyong yuan. Kailangang matiyak mong hindi bababa sa 200 milyong yuan ang final na presyo. Kailangang maisulat ang perang ito. Ito ang huli mong pagkakataon. Kung mabigo ka ulit, ikaw ang mananagot sa kapahamakan. Ginagamit ni Xiao Bai ang mataas na premium ng auction para kumita. Dobleng kita. Nahuli na ang kanyang pagkukunwaring inosente. Ngayon, mukhang. Kapag nakuha ang matibay na ebidensya, makakapagbigay ito ng kasagutan sa aking mga magulang. Dumating na ang panahon para maliwanagan ang katotohanan. Handa na ang sabaw ng manok at bato para sa iyo. Bigyan mo ako, iinom ako agad. Talagang nakukuha ko ang gusto ko. Akala mo ba ako ay mabait na babae? Ate, nakipag-ugnayan na ako sa institusyong nagtetest. Dalhin mo ang gamot doon. Bukas makukuha na ang resulta ng pagsusuri. Binibini, tulungan mo akong bantayan ang bata. Mataas ang lagnat ng bata sa kabilang lugar. Tatawagan kita ng ambulansya. Wala nang oras. Pakiusap. Kung hindi kayo ang masasaktan. Sino? Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ano?
Huli ako. Paano mo nalaman na nandito ako? Palihim na binabantayan ka ng mga tao ko. Huwag kang basta-basta magtiwala sa iba. Huwag ka ring pumunta sa mga liblib na lugar kasama sila. Magagamit ng masama ang kabutihan mo. Mas mahalaga ang iyong kaligtasan. Ako mismo ang gumawa nito, tikman mo. Yo! Sasabihin ko sa iyo. Nakakabagot ang hapunan ng lupon ng mga direktor. Mas mabuti pang kumain kasama ang pamilya. Nako, nagugutom na ako, kain tayo. Maganda ito. Bag ito. Halika. Halika, ate. Masarap ito. Sa totoo lang, hindi ako kumain ng marami kagabi. Ano? Hindi mo kailangang maging alagang ibon sa bahay. Interesado ka ba na gawin ang negosyong gusto mo? Kamakailan lang. Nagbukas ako ng isang kumpanya ng kulturang media sa Binsaw. At naghahanap kami ng isang partner na may panlasa. Interesado ka ba? Kulturang media. Gumagawa ba kayo ng pelikula? Interesado talaga ako dyan. Narinig ko na ang mga maikling palabas ay patok ngayon. Ang Kongshi Group ay may maraming ahensya. Kumpanya ng pelikula. At mas magagandang resources. Kung gusto mo, gawin mo na lang sa bahay. Sabi ko lang naman. Medyo busy lang ako ngayon. Kaya wala akong panahon para dito. Malamig ang hangin sa gabi. Madali kang giniginaw kapag nag-iisa. Minsan ang malamig na hangin ang nagpapagising sa tao. Namimiss ko ang mga magulang ko. Noong bata pa ako, madalas rin akong nakahiga sa yakap ni tatay. Habang nandyan si nanay sa tabi. Umaawit. At nagpapalit ng ubas para sa amin. Cheng Sao. Kapag dumating ang araw na mapagtanto mo. Sino ka man? Ito ang istruktura ng pagmamay-ari ng shares ng Gu Family Core Assets. Si Gu Chengshao ay may suporta pa mula sa testamento ng tatay.
Lahat ng shareholders ay pabor sa kanya. Kung hindi ka magsisikap, magiging pag-aari na ng Gu family ang lahat. Sa oras na iyon, wala ka nang makakain. Sa oras na iyon, wala ka nang makakain. Sabi ko, hindi ako interesado. Ang gulo sa pamilya Gu. Meron akong sarili kong photography studio. Kaya kaya kong mabuhay ng maayos. Hindi interesado. Hindi interesado. Palibhasa ay palibhasa kang umiikot kay Suman. Siya ng pasaning binigay ko sa kuya mo para pakasalan. Ang papakasalan mo ay dapat isang kasal na magdadala ng malaking benepisyo sa iyong karera. Ang paghihiwalay ang pinakamainam na katapusan. Huling ulit na itong sasabihin ko. May sarili akong landas na tatahakin. Bakit kaya nagkaroon ako ng anak na hindi marunong makipagsapalaran? Bakit ako ang laging nagtatrabaho ng mahirap? Ako ang nagtiis sa hirap. Bakit sila ang nakikinabang ng walang ginagawa? CJ, dahil apo ka ng aming pamilya. Ipinanganak kang nabubuhay sa liwanag. Susubukan ko ang liwanag ng pamilya mo. Sabihan si Suma ng balita. Gusto kong makausap ang batang ate-in-law na ito. Guxiao. Nagulat ba ang batang ate-in-law? O siya ba ang naghihintay ng ibang tao? May ibang bagay pa akong kailangang gawin. Munting hipag ang asawa mo. Si Gu Chengshao, isa lang siyang puppet. Natakot na siya hanggang umiyak dahil kay Kinlan. Wala akong interes. Gusto ko lang tulungan kang makita ang katotohanan. Hindi ka mapoprotektahan ni Gu Chengshao. Hindi niya kayang pangalagaan ang sarili niya. Kailangan mo ng mas malakas na sandigan para sa iyong kinabukasan. Tulad ng ano? Ang aking kinabukasan. Hindi mo na kailangang mag-alala. Alam ko na ang pagkamatay ng mga magulang mo ay hindi aksidente. Napakalalim na mga lihim ng pamilya Gu. May mga bagay na tanging kadiliman lang ang makapagtatakip. Tingnan mo ito. Ito ang ulat ng investigasyon sa aksidente ng mga magulang mo noon. Nasa ulat ang pangalan ni Kinlan. Ouch! Ginawa ang aksidente para maagaw ang kumpanya at patent ng mga magulang ko.
Sinadyang nilikha ang aksidente. Sa proseso, ano ang ginagawa niya noon? Ang pamilya Gu ay likas na may misteryosong kapangyarihan. Malapit nang mamatay ang mga magulang ko. Titiyakin kong mananagot ang salarin sa dugo. Ano nang nangyari, parang sobra ang reaksyon mo? Natakot ako kay Gu Chengshao. Bakit tahimik na tahimik ang lakad niya? Mabuti at mabilis ang kilos ko. Kung hindi, nakahiga na ako sa lupa ngayon. Huwag nang magmadali sa susunod. Ikaw ang nakakapagpalakas ng takot. Huwag mo nang gawin yan sa susunod. Naiisip mo na ba ng mabuti? Kuya Gu. Siya ang tunay na namamahala sa iligal na negosyo ng pamilya Gu. Kontrolado rin niya ang paglilinis ng pera sa Zusi. Kasali rin si Kinlan. Kung gagamitin ang auction para maglabas ng maruming pera, gawa niya iyon. Ang turo ng pamilya Gu, hindi pwedeng madamay ang mga pinagmulang sanga sa mga ito. Ito ay isang malaking bawal. Siguradong hindi alam ni Gu Chengshao, at kung malalaman niya, hindi niya sila palalampasin. Nagkakasalungatan sina Kinlan at Guxiao. Patuloy si Shenyan sa malalim na pagsisiyasat. Lalo na ang ebidensya ng kaugnayan ni Kinlan sa aksidente ng mga magulang ko. Huwag palampasin kahit na anong bakas. Sino mang may dugo ng mga magulang ko sa kamay? Kailangang managot sa buhay. Kung ang buong pamilya Gu ay marumi, sirain na natin silang lahat. Mukhang mortal na kaaway nila Kinlan siya ngayon. Marahil ang kaaway ng kaaway ay pansamantalang kaibigan. Chengju. Susunod na ako. Mapagkakatiwalaan ang impormasyon ni Shenyan. Si Kinlan ang kanyang mortal na kaaway. Si Guxiao ay isang lason. Si Gu Chengshao ay kailangang bigyan ng mabigat na parusa. Talagang natakot ako kanina. Kaya ba manatili ka dito ngayong gabi para samahan mo ako? Nanginig ang galaw ni Nahibi at Kinlan sa chess. Ano ba talaga ang iniisip mo? O baka dapat ka na talagang matulog? Kung mananatili ka,
Ikaw ay out. Ang Ginoo at ang panganay na anak ay magdadalang tao sa kwarto ni Su. Lumayas ka. Nasaan ang inutil na si Kinshan? Hindi pa bumabalik ang pangalawang Ginoo. Ayusin mo na agad ang kasal para sa kanya. Magkaanak ng lalaki ang babaeng eksperimento. Ihanda mo rin ang espesyal na gamot para sa akin. Hindi kailanman papayagan ng isang maliit na muraang babae na manganak ng tunay na apo ng pamilyang Gu. Bakit mo ako pinatawag ng maaga? Saan ka galing kagabi? Nasa karera ng kaibigan ko kagabi. Dali, ayusin mo ang mga damit mo. Malapit nang dumating ang mga magulang ng pamilyang Bai. Ako ang tagapangalaga ng kalungkutan. Nanay, ilang beses ko nang sinabi. Ayokong magpakasal. At hindi ko si Bairu ang pakakasalan. Anak ng kasamaan. Kung hindi ka akin anak, gusto talaga kitang dusutin. Tatay, nanay, ayokong magpakasal. Tumahimik ka, hindi mo ito mapipili. Ginoo Bae, Ginang Bae. Naisapinal na ang kasal ng dalawang batang ito. Delikado ang hinahanap mong impormasyon. Kailangan dagdagan ang bayad. At kailangan mo munang bayaran ang kalahati. CJ. Basta makuha mo. Ang ebidensya na si Kinlan ay sangkot sa iligal na negosyo ni Bu. At ang direktang ebidensya sa aksidente ng mga magulang ko. Hindi ako magdadagdag ng kahit isang sentimo sa balanse. Ayos yan. Hintayin mo ang aking balita. Boss. Ang saya na makita ka dito. May isang coffee shop dito malapit. Pero nakakainis ang mga nangyayari ngayon. Pinipilit akong magpakilala ng babae ng nanay ko. At ang babaeng iyon ay si Bairu. Sabi ko na ayokong pumunta. Ang gusto ko ay isang kaluluwang malaya. Na makakasama ko sa paglalakbay sa mundo. Hindi isang nakakulong na ibon. Mataas ang inaasahan ni Ginoo Kin sa iyo. Ang tanging nakikita niya ay pera at kapangyarihan. Ginagamit lang niya ako para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Kung matutulungan kitang makalaya sa tanikala ng istorya. At makalaya ka magpakailanman. At makuha ko ang nararapat sa akin. Mali ba iyon? Ano ang matutulungan mo sa akin na makawala? Ano? Kailangan kitang magpanggap na tumutulong kay Kinlan. Para makuha ang ebidensya ng kanyang paglahok sa iligal na transaksyon ng pamilyang Gu. Lalo na sa mga kahinaan sa pananalapi. Pagkatapos ng tagumpay, kukunin ko lang ang bahagi ni Gu Chengsu na pera. At mga ari-arian. Na sapat para maging payapa ang buong buhay ko. Sinasabi ko lang,
Hindi talaga gusto ng Ginoo ang mga komplikadong istorya mula simula. Nakalikas si Kinlan mula sa ilalim ng kwento. Ang kalayaan na iyon ay hindi ikaw. Mukhang kawili-wili ang planong ito. Alam ko kung ano ang pinakanais mo. At ako. Tungkol naman kay Gu Chengshao. Siya ay kailangang gamitin ko sa aking paghihiganti. Ano nang pinag-uusapan? Ano nang pinag-uusapan? Hayaan mo akong makinig din. Kuya, nakikiusap lang ako sa asawa mo. Mag-usap tungkol sa sining. Pakikipagkumustahan, salamat. Sige, sabihin mo. Ano na naman ang problema mo? Maraming lamok sa emosyonal na aspeto. Mukhang ganun. Maaga nang pumunta ang ginang at binibininggu sa punong tanggapan ng Gyu. May mahalagang pagpupulong ng mga shareholders ngayon. Naiintindihan ko na. Pinamamahalaan ng pamilya Gu ang Gu Group. At bilang pangalawang asawa ni Ginoong Gu, matagal ka nang namamahala sa grupo. Ngayon, si Cheng Shao ay ganap ng nasa hustong gulang. Ayon sa ikalimang bahagi ng huling habili ni Ginoo Gu. Kapag ang tunay na apo ay nagtatag ng pamilya o nagkaroon ng anak, dapat ilipat ang pamamahala ng mga shares at pangunahing industriya. Sabi ni Lolo Zhao, bagong engaged lang si Cheng Shao. Bata pa siya. Kailangan pa niyang magpakatino. Plano ko. Unti-unting ipasa ang ilang bahagi ng negosyo sa kanya. Ang engagement ni Cheng Shao ay simula ng pagtatatag ng pamilya. Ang pagkakaroon ng anak ay dagdag na biyaya. Hanggang kailan ka mag-iingat ng ganito? Ang espiritu ng ating huling habilin ay ang agarang paglilipat. Salamat sa pag-aalala ng mga tito at tito. Tungkol dito. Talagang inaalagaan ni Kinyi ang kalusugan ng nanay. Pero ang magandang balita ay, ang tunay na tagapagmana ng pamilya Gu ay nagdurugtong na. Imposible, paano magiging buntis si Suman? Palagi kong iniintindi. Ang hot mom ay bago lang. Siya ay buntis. Paano ko naman hindi malalaman? Hindi biro ang usapin tungkol kay Cheng Zeng. Ito ang ihis test report mula sa lehitimong ospital. Maaari mo itong personal na suriin. Ngayon, ayon sa nakasulat na huling habilin ni Lolo, kaagad po. Maghain po kayo ng aplikasyon para sa pautang. Isang malaking kagalakan ito. Pagpalain lagi ang mga tagapagmana. Ayon sa ikapitong bahagi ng huling habilin, kung ang ipinagbubuntis ay may tagapagmana, ang mga shares na hawak ninyo bilang tagapamahala ay otomatikong dodobo.
at mapupunta kay Cheng Zhao. Ginoo Qin, ano po ang tingin ninyo sa prosesong ito ng paglilipat? Mabuti. Maganda. Hindi papasa. Bukas po ang pagsasaayos ng paglilipat. Sama pa tayo. Nga. Kakain na ba tayo? Sapat na ang bula. Masakit. Ano nang nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Totoo bang buntis ka ng supling na iyon? Palagi kang nag-aalala ng sobra. Masakit lang ang tiyan ko. Huwag kalimutan. Ako ang humila sa'yo palabas ng impyerno. Buhay mo ay akin. Sino ang pumayag na magdalang tao ka ng anak ni Gu Chengsu? Ako ang may desisyon sa katawan ko. Hindi na babawasan. Ninakaw ang kuya mo. Ano? Malamang hindi na siya mabubuhay. Mabilis na tipunin ang lahat. Kailangan mailigtas si Cheng Zhao. Xiao Yan. Nagkaproblema si Cheng Zhao. Agad na simulan ang plan niya. Una, sundan lahat ng sasakyang walang plaka mula Guangfu Road hanggang Binsao East Road sa Meituan. I-trace ang lahat ng walang plaka. Pangalawa, i-monitor ang lahat ng tawag ni Naguxiao at Kinlan. Pangatlo, i-locate ang emergency line sa Chengsao City Road. Guro, kailangan ay ligtas ka. Hindi pa ako aalis sa tabi mo. Boss, kontrolado na ng third squad ang labas. Ihanda ang lugar. Gamitin. Hindi ka ba ninakaw? Hindi ka ba namatay? Napaindak mo ako. Maaari ba akong dukutin? 2 tao ni Cheng Dao. Sa buhay ko, pakinggan mo ako. Hindi ka mabuting sino.
Sino ang gusto ko araw-araw? Gusto ko ba ng chrysanthemum? May problema sa eksperimento, manman. Bakit ang pangit ng mukha mo? Gusto mo bang iligtas ang kuya? Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan, ako na ang bahala sa kaso ni Cheng Zhao. Salamat. Kuha na. Kulang na lang ang huling hakbang. Halos magtagumpay na. Apaw na ang ilaw. Sabi ko, hindi kailangan ng ilaw kapag nagtatrabaho. Ang kakaibang bisyo ng henyo, Dumating ako para magpasalamat. Napakatumpak ng linya na ibinigay mo. Pasasalamat? Ang gusto ko ay si Zongman. Nangako ka sa akin. Kapag nahuli si Gu Chengzhao, mapupunta sa'yo ang pamilya Gu. Ligtas na si ate. CJ, syempre. Laging tapat ang salita ni Gu Jiaoyan. Kapag nahanap ang bangkay ni Gu Chengzhao, hindi ko siya kailanman mahahanap. Natural na magiging ligtas. Maliit na yan. Maliit na yan. Ek. Salamat, maliit na yan. Sinabi na sa akin ni Cheng Zhou. Ngayong dahil sa iyo. Natapos niya ang planong pagdukot. Huwag mo nang pakialaman ang mga susunod na bagay. Gusto ng ate mong mabuhay ka ng normal. Susunod ako sa iyo, ate. Nagkaproblema si Cheng Zhou. Ang prioridad ay panatilihin ang katatagan. Kailangang muling ipamahagi ang mga bahagi ng grupo ayon sa batas. Hindi pa lumalabas ang ulat ng ihe. Masyado bang nagmamadali sa pamamahagi ngayon? Kung buhay si Cheng Zhao o patay, dapat malinaw iyon. Bagaman malubhang nasira ang bangkay. May mga gamit pa rin siya at mga tampok ng katawan. Nariyan pa rin ang eksperimento sa pagsasanib at ang hindi pagkamatay. Dapat pa rin unahin ang kabutihan ng nakararami. Tama ang sinabi ni General Qin. Hindi maaaring walang hari ang bansa kahit isang araw. At hindi maaaring walang pinuno ang pamilya kahit isang araw. Ano ba ang kwenta mo? Kahit lumaban ka pa, hindi ka karapat-dapat mag-utos dito. Tama na, tama na. Gagawa na lang ako ng patakaran. Bilang magkapatid na babae. Ako ang ina ng Great Wall sa batas. Ako ang unang tagapagmana. Kaya, nararapat na nandito ako.
Ah, Ginang Kinlan. Ikaw ay tagapangalaga lamang ng asawa ni Gu Chengzhao. Ayon sa batas ng Gu Group at batas ng Mana, habang hindi pa tiyak ang buhay ni Ginoong Gu Chengzhao bilang kanyang legal na asawa at ina ng kanyang hindi pa ipinapanganak na anak, ako ang legal na humahawak ng lahat ng bahagi. At ikaw naman, mapagsamantalang maliit na babae. Ikaw ang bumili sa akin. Pero huwag mong kalimutan, ang sentro ng kontrata ay ako. Ako ang nagdadala ng nag-iisang tunay na dugo ng Gu family sa sinapupunan. At nakasaad sa testamento ni Lolo ang pag-trigger ng dibidendo. At ang tanging ugnayan para sa paglipat ng karapatan sa mana at ari-arian. Kinlan, ang liham mo. Ipagpatuloy ang pagpupulong bagong yugto. Bago bumalik si Ginoong Gu Chengzhao. Pansamantalang ipinatupad ni Xinlang ang posisyon bilang direktor ng Gu Group. At bilang pinakamalaking shareholder. Ang batayan ng pamamahagi ng parte ay buhay pa si Gu Chengzhao. Sino ang tunay na salot na pumipigil kay Gu Chengzhao? Sino ba iyon? Nakipagsabuatan kayong dalawa sa pagdukot. At sinadyang pumatay kay Gu Chengzhao. At matagal na kontrolado ang iligal na negosyo ng pamilya Gu, kasama ang sindikato. Kayo dalawa. Krisis ng pag-ibig. Maling paratang. Sinadya ninyo itong paghihiganti. Huwag paniwalaan ng mga shareholders ang mga salita niya. Tatlong ulat pinansyal ang puno ng duda. Hindi malinaw ang destinasyon ng mga overseas investment. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa lahat ng shareholders. Hay, ikaw rin ba ang may kinalaman sa usapin ng karne? Hindi namin kayo papayagang mag-alsa. Sige, sabay nating tingnan. Kung paano silang dalawa nagplano ng pagpatay. At paghati ng kwento. Hindi ito magiging madali. Huwag kang masyadong magalak. Kayo ang may gawa nito. Sa opisina ni Kinlan. Nilagyan ng mga listening device ang lahat ng kanilang mga sekretarya. Bawat salita mo ay nakikinig sila. Paano mo hahayaan na hawakan ng masasamang tao ang bebe?
Sa udisk na ito, may video ng mga dayuhang drug lord na nagbebenta at tumatanggap ng suhol. Napaka maingat sa operasyon, pagpaplano at pagpapatupad. Lahat ng mga paalala. Ngayon ay ibinibigay ko ito sa inyo. Kailangang bayaran ng bangko ang mga nawala. Natanggal na ang mga bulete. Kaya ang kalusugan ng loob ng kwento. Sa mga narito, marahil ilan sa inyo ay may madilim na nakaraan. May mga gray na bahagi. Marahil may ilan. Bibigyan ko kayo ng 24 na oras. Kung makikipagtulungan ang kabilang panig sa investigasyon. Susuriin ko ang sitwasyon ng naaayon. Sa loob ng 24 na oras. Gagamitin ng kumpanya ang lahat ng paraan upang managot. Magpapaalam ang pamilya Gu sa lahat ng kadiliman. Sa huli, ako si Gu Chengshao ay nagsasamantala ng pagkakataong ito. Upang ipahayag sa lahat ng isang bagay. Magkakaroon ako ng kasal kasama ang aking asawa na si Suman. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Ayan, gusto mo bang manatili? Kuya, ate. Hindi ako mapayapa dahil sa pagkakamali ng nanay ko. Doon ba sa ibang bansa mahahanap mo ang kapayapaan? Nandyan ang aking studio. Magpipicture, gagawa ng konting disenyo. At least wala nang gapos ng pamilya Gu. Malaya akong makakahinga. Kung ganoon na ang desisyon mo, rerespetuhin ko ang iyong pagpili. Pero ikaw ay palaging bahagi ng pamilya Gu. CJ, ituring mo na itong aking responsibilidad. Aalis na ako, kuya. Tatay, nanay. Si Cheng Chu ngayon ay dinala ang kanyang asawa upang makita kayo. Ano man ang dahilan niya sa pagdating sa pamilya Gu. Siya ang aking asawa at siya ang pinakamamahal ko. Tatay, nanay. Mula ngayon, iiwan ko na ang lahat ng nakaraan. Magpapakasal ako kay Gu Chengsu bilang kanyang asawa. Magkaisa tayo ng puso at diwa. Sama-samang harapin ang pinto ng pamilyang Gu. Magtulungan sa hirap at ginhawa. Huwag maghiwalay o iwanan. Mabuting mabuhay. Huwag kayong mag-alala.
Ito ang iniwan ng aking ina kay Gu Chengsu bago siya pumanaw. Ngayon ay sa iyo na ito. Tatanggapin ko ito. Ginang Suman. Nais mo bang maging asawa ni Ginoong Gu Chengsu? Sa hirap o ginhawa, sa yaman o kahirapan, sa kalusugan o karamdaman, mahal siya, maging tapat sa kanya. Hanggang sa dulo ng buhay. Ginoong Gu Chengsu. Nais mo bang pakasalan si Ginang Suman? Sa hirap o ginhawa, sa yaman o kahirapan, sa kalusugan o karamdaman, mahal siya, maging tapat sa kanya. Hanggang sa dulo ng mundo. Nais ko. Ako'y sa iyo. Paalam. Paalam. Naway maipasa ninyo ang pag-asa sa pag-ibig at kaligayahan. Nawa ang mga nagmamahalan sa buong mundo. Kahit ilang bagyo pa ang pagdaanan. Sa huli ay matagpuan din ang kanilang tahanan tulad namin. Pahalagahan ang isa't isa. At magkasamang harapin ang natitirang buhay.